guys, my name is Gray and welcome back to my vlog. Welcome back again to another cooking series dahil today, magluluto tayo ng bagnet paksiw. So ready na ba kayo? Let's go! So meron na tayong bagnet na pre-prepare. 5 pieces to. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gumawa ng bagnet, meron po tayong bagnet video which you can view it. So later on, you can make it as bagnet paksiw, or you can also make it as a topping sa munggo, or pwede rin sa pinakbet. Yon. So let's start. We're gonna chop it first. So ganito magiging size niya. This one. Yan. Tapos hati-hatilan natin sa gitna. If you could see, sa sobrang lambot kasi niya na hindi siya na-chop ng maayos, but that can be managed. Another set. Mga hatin lang natin siguro yung by 5. Tapos na tayo mag-chop. So ang susunod na step is we're gonna be cooking na the sauce. Let's go! Fire on. Pa tayo magbukas. Wala na bang gas? Yun! Painitin lang natin ng konti bago natin lagay yung mantika. So mainit na yung pan. Lalagyan na natin itong oil. Magigisa na tayo sa bawang. Kapag naging fragrant na yung bawang, pwede na natin ilagay itong sibuyas. Dahil ayaw natin masunog yung bawang. Just a little bit more. Onion. Kapag naging translucent na itong onion, pwede natin ilagay yung liver spread. Itong ginagamit kong liver spread. Masarap to. One second liver spread. Third liver spread. Gigisa lang natin siya for 1 to 2 minutes. Hindi naman kailangang lutong-luto. Black pepper. Lalagyan na natin yung Dato Puti suka. This is not a partnership with Dato Puti, ha? Ito lang ginagamit ko.
So naluto na yung suka niya. We're gonna put now the all-purpose sauce. Kung gusto yung gumawa ng sarili yung lechon sauce, mas maganda din. It's better. But for me, since mabilis ang ulam lang to, bumili na lang ako para mas mabilis, okay? Nilagyan ko na rin ng tubig. Sayang yung residue ng iba. Diba? Dagdag sauce din yun. Another one. Dalawang malaking all-purpose sauce. Shake, shake, shake. Nilagyan ulit natin siya ng tubig. Yun. Let's bring it to boil. Bago natin ilagay yung bagnet. Now, hinihintay natin siyang kumulo. Look at the sauce. Ganitong klase ng consistency ng thickness ng sauce ang kailangan natin. Ganito. Hindi siya watery. Para ma-penetrate at ma-coat siya maigi ng bagnet natin. So excited to put it. So kumukulo na siya, pwede na natin ilagay itong bagnet. You see the color of the bagnet? Ang ganda. Yun. So isisimmer lang natin siya for 5 to 10 minutes. So matatapos na siya after. Gusto lang natin lumambot yung skin kasi napakasarap to kapag lumambot. By the way, hindi ko na siya nilagyan ng asin kasi nailasa na tong bagnet at saka tong sauce niya, baka masyado na siyang maalat. So we don't want that. Dapat sakto lang. And there you have it. Tapos na siya. So, tapos na tayo magluto. And of course, ang lagi natin favorite is yung tikman ang ating niluto. Kasi na yung kutsara. Nag-serve na ako ng konting serving kanina. So, let's taste. Ooh. Yung skin, look. Yung skin napakalambot niya. I'm so excited. So, I'm gonna eat only 2 pieces. Kasi hindi tayo pwedeng kumain ng ng cholesterol. Mataas yung cholesterol po natin. So let's take a bite. Let's go. Perfect. Hindi siya maasim. Hindi ko talaga inaasiman. Pero yung asim niya, may kagat. Not to the extent to overpowering yung suka. So the purpose kung bakit inuwan natin kanina yung suka, it's because gusto nating maluto. No? Very nice. 1 piece is done. Kaya lagi kong sinasabi that ang bagnet is a very flexible dish. Kasi pwede mo siyang ihalo sa lahat. Lalong-lalo na kapag pinakbet, yung topping of bagnet, it gives an exciting flavor dun sa may pinakbet niya. Or munggo. Instead of chicharon, ito na lang gawin niyo, mas masarap sa may bagnet. So I'm gonna take a bite, the last piece.
Cheers! Very nice. Tsaka yung skin niya, napaka-soft. It melts in your mouth. Wala talaga akong mataas na cholesterol. I would definitely finish it, but I cannot. So tapos na naman tayo sa another cooking episode. And I'm so excited to create videos for all of you. So mainly ang mga ginagawa ko talaga is Ilocano dishes. And I'm just really proud of who I am. I'm just really proud of where I came from, where we have a different variations and wide variety of dishes na we can offer to the Philippines and to the whole world. I hope that more Ilocano dishes can be recognized or malaman ng iba't ibang tao. And yeah, I'm just so excited to have this cooking journey. Maraming salamat po sa lagi niyong panonood. Until the next vlog. Bye-bye.